Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Pinakamagaling at pinakamabilis na contractor. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol na yun. Tila walang pahinga si Secretary Vince Dizon mula nang mailipat siya sa DPWH. Hindi natuwa si Dizon sa inspeksyon niya sa Bulacan dahil questionableng proyekto daw ang kanyang nadatnan. Sibak tuloy ang ilang DPWH official na dawit sa anomalya. Ang kontraktor ng proyekto, no more dealings na rin sa gobyerno. Ang ilan pang mga kontratista nasa BI watchlist na. Sa mahigpit na bantay ng ahensya, may makapuslit kaya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Maranao, mapipiya gabi. Simulan na natin ang agenda. Dating DPWH Regional Director Henry Alcantara sinibak na sa serbisyo. Mga USEC ng ahensya nabawasan din. Sa gitna ng issue sa umano'y accreditation for sale, PCAB Executive Director Herbert Matienzo nag-resign. Wawaw Builders blacklisted na. Mga personalidad na dawit sa flood control scandal nasa immigration watch list na rin. Exclusive registered owner ng construction company sa Batangas, wala sa website ng SEC. Totoong may-ari, pamilya umano ng isang vice mayor. Umano'y kontrasenya sa mga proposed national budget ibinunyag ni House Deputy Speaker Janet Garin. Mga questionableng alokasyon ng pondo, aprobado raw ng DBM. Sikat na funicular train sa Lisbon, Portugal na diskaril, hindi bababa sa 15 patay. At sino ang gaganap na bagong Lara Croft? Sibakan sa DPWH. Inalis na sa serbisyo ang dating Regional Director na si Henry Alcantara at 2 district engineer na pumirma umano sa mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Blacklisted for life na rin ang isang construction company. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Tila cramming ang Wawaw Builders matapos tumambad sa unang inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon ang 2024 flood control project nito dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. Sa kontrata, 270 days o halos 9 na buwan dapat tatrabahuhin ang 96.5 million peso flood control project na ito. Pero ang Wawaw Builders natapos daw ito sa loob ng 90 days o 3 buwan lamang. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Pinakamagaling at pinakamabilis na contractor. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol na yun. Kaya ngayong araw, inanunsyo ni Dizon ang perpetual blacklisting ng Wawaw Builders at ng posibleng affiliates nito. Ang parting ito ng sipat hindi naman daw binabaha. Ayon sa mga residente, 1997 pa nang huling bahain ang lugar. Bago pumasok ang Agosto, tanong din ng mga residente kung bakit bukas ang gitnang bahaging ito ng Angat River kahit 2024 pa ang proyekto. Ayon sa barangay, walang dokumentong ipinakita ang contractor na bumisita sa kanila isang araw bago magsimula ang construction.
Ayun po, nung 2024 na matapos nila itong project dito, sabi ko po, bakit yung gitna pa ang naiwan? Kasi siyempre, mas parang natakot ako dahil delikado yun kung sakaling bumaha, may dadaanan pa yung tubig, di po ba? So, ang sabi po nila, hanggang dun lang daw talaga yung project nila. At ibang kontraktor naman daw po ang gagawa nito. June 11, 2024 ang completion date ng proyektong ito ng Wawaw Construction, pero sa nakikita nyo, sariwang-sariwa pa ang flood control project na ito dahil 3 weeks ago lang pala sinimulan. Effective today, si Bac na rin ang suspended regional director na si Henry Alcantara. Makakasama nito sina Bulacan District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na silang pumirma sa proyektong ito. Nauna nang inamin ni Alcantara sa Senado na nakakasama niya paminsan-minsan sa pagkakasino ang dalawang engineer. Nagpasa na rin ng courtesy resignations ang lahat ng undersecretary ng DPWH. Pero si Yusek Roberto Bernardo na sinabing naka-medical leave hanggang Oktubre, nag-resign at nagretiro na pala August 15 pa. Si Bernardo ang tinutukoy ni Senador Amy Marcos na sinibak-anya ng Pangulo sa DPWH. Itong DPWH na ito, nalintik, pahirap at gahaman sa mamamayan ay kasapakat ng libo-libo, bilyon-bilyon na kinurakot ng mga kontraktor na pagmamayari ng mga dinastiya. Sumugod naman ang grupong anak bayan sa DPWH headquarters sa Maynila para magdemandang pananagutan mula sa administrasyon. May protesta rin sa Pasig City kung saan binato ng mga reliyista ang bahay ng mga diskaya. Kinondena ito ng Malacanang at sinabing hindi dahas kundi due process ang sagot sa investigasyon sa flood control scandal. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ikinatuwa ni Senador Joel Villanueva ang pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bulacan. Kinilala kasi ni Dizon ang pagbubunyag ni Tess Daman sa mga palpak na flood control project sa lalawigan mula pa noong 2023. Una nang lumutang sa social media ang umano'y kaugnayan ni Villanueva sa nasibak na DPWH Regional Director na si Henry Alcantara. Tinawag itong fake news ng senador at bahagi raw ng demolition job laban sa kanya. Nasa immigration watchlist na ang mga sangkot sa flood control scandal. 12-12 ng pangalan ang nasa listahan, pero posible pa raw itong madagdagan. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Mahigpit nang binabantayan ng Bureau of Immigration ang 43 personalidad na dawit sa flood control scandal. Nasa kamay na ng ahensya ang Immigration Lookout Bulletin Order na pirmado ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasama sa listahan ang 5 kontratista na pasok sa ni-request ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta. Ang DPWH contractors na ito nangunguna rin sa top 15 na pinangalanan ni PBBM kasama ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Pero nito lang huling linggo ng Agosto, mayroong mga kontratistang nakalabas na raw ng bansa. Meron po talagang mga umalis, but so far nakabalik na rin po sila, I guess just in time to attend yung mga susunod pa po na investigasyon. Ngayon po, upon our last checking, wala pong outside the country, but we would verify po kasi merong mga common names. Paliwanag ng BI, ang ILBO ay para lang ma-monitor ang biyahe ng subjects at hindi para pigilan ng mga ito na umalis ng bansa. Monitor po natin ito closely, pati yung movement sa mga taong ito. Alinsunod po doon sa nilabas na lookout bulletin ng Department of Justice. Kung may makita po tayo na order galing po sa korte na sinasabi na huwag po silang paalisin or i-implement ang kanilang arrest, it will definitely be implemented. Una nang sinabi ni SOJ Remulla na mahalaga ang ILBO para mapigilan ang posibleng pagtakas ng mga personalidad sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Gumugulong na rin ang investigasyon ng NBI sa maanumalyang flood control projects. Una sa listahan ng mga lugar na binisita ni PBBM tulad ng Bulacan. Ayon sa NBI, wala silang sasantuhin kahit ito pa ay opisyal ng gobyerno. Si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos ng investigasyon. Hinihiling din niya ang tulong ng publiko. We will ask the civil society participants
to come in for the purpose of transparency. I think that's the best way to carry out a mission of this nature para kahit kapitbahay ng mga ito, pwede magsabi ng information sa akin. Ibinunyag ni House Deputy Speaker Janet Garin ang umano'y kontrasenyas o mga questionabling code sa mga panukalang pondo ng gobyerno. At bago pa makarating sa Kongreso, aprobado na raw ng Budget Department ang mga ito. The President said, do not mangle my budget. We respect that. At tama din siya eh. Kaya lang, sorry, Pigya, parang napaka-imposible na hindi mo makita yung unusual coded numbers. Dapat ibalik sa DBM ang proposed 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Yan ang panawagan ni House Deputy Speaker Janet Garin, kasunod ng anyay kontrasenyas sa panukalang pondo. Pag meron kang proposed project, the amount would be, let's say, 20 million or 50 million or 100 million or 150 million. Ganun ang denominations. Kasi ibibid naman yan magiging savings ng departamento. But what we saw in 2026 and we are reviewing in 2025, 2024 paatras, merong mga, kunyari, 47,500,000. Merong mga, marami yan, pero iba-ibang lugar. Meron namang iba, mga tag 48 million. Parang may message doon sa number because you don't see that one time. You see it across multiple areas. And you cannot call these insertions kasi binibigay na siya, andyan na prior. Kaya giit ni Garin sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi dapat mapunta ang lahat ng sisi sa Kongreso kaugnay sa mga questionabling insertion. Ang pondo raw para sa mga ghost at substandard flood control projects inaprubahan ng DBM. Because Secretary Bunoan admitted it. Kasi yun nga yung point ng iniimbestiga namin. I asked him the 2 projects that the President visited, can you confirm that these are ghost projects? And he said yes. These were already listed when DBM submitted the budget to Congress. Meaning it's an agency initiative. Paglilinaw pa ni Garin, hindi niya pinoprotektahan si Ako Bicol Representative at former Appropriations Committee Chair Zaldico. Pero ayon kay Garin, may iba pang posibleng sangkot sa issue. There are invisible enablers who pave way to have so much impunity, so much so that the 2026 budget still has this. Kinumpirma ni Garin na nag-abroad si Congressman Ko. Pabor din daw siyang imbitahan si Ko sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ng DBM pero wala pa itong tugon sa ngayon. Ayaw munang talakayin ng ilang kongresista ang proposed 2026 national budget. Para sa kanila, dapat munang plantsahin ang ilang gusot sa pondo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Tuloy pa rin ang budget briefings ng House Appropriations Committee sa kabila ng rekomendasyon na ibalik ang 6.793 trillion pesos at 2026 National Expenditure Program sa DBM. We've already also released a media advisory on this yesterday, and we've also informed all the House members that with the concurrence of the party leaders, all the budget hearings, all the Committee on Appropriations will proceed as scheduled, starting today all the way through September 16. Isa si Deputy Speaker Ronaldo Puno sa nagpapabalik ng NEP sa DBM dahil sa umano'y mga anomalyang nakadikit dito, partikular na sa proposed budgets ng DPWH, DILG, PNP at DA. Hinikayat din niya ang mga kaalyado na wag na munang makilahok sa mga budget hearing hanggat di natutugunan ang issue. There's been enough and too much distrust already going around, especially with respect to the House of Representatives. And we do not want this thing to continue, so we toss it back to the DBM so that they can find a logical explanation and resolution to all of these things. Ayon kay Puno, hindi naman bawal na ibalik ang NEP sa DBM. Pero ayon kay Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez, ang DBM na lang daw ang pupunta sa budget deliberation ng DPWH, kasama ang bagong kalihim nitong si Secretary Vince Dizon. So na yun, para daw marinig ni Sheikh Vince, lahat ng mga reklamo
Nang tanungin naman kung may feedback na ba si House Speaker Martin Romualdez, siya tinawagan nila kagabi. Tinawagan din kami na tuloy na lang. Kasi kami ayaw na nun. Ayaw na sana ipatuloy ito eh. Hanggang hindi nila makorek yan. bukas nakatakdang pag-usapan ng komite ang 2026 proposed budget ng DPWH na ngayon ay nababalot sa kabi-kabilang kontrobersiya gawa ng mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi magiging madali ang pagrepaso sa budget ng kanyang ahensya. Pero tutulong sa kanya ang DBM kasunod ng sweeping review order ni PBBM. Yan ang agenda report ni Paolo Barcelon. Pupukpukin natin ang DPWH, ang ating mga kasamahan doon para magkaroon tayo ng honest to goodness review. No, yun talagang tamang review. Sabi ko nga kahapon sa isang interview, kung completed na, para sa akin, sa aking simpleng utak, kundi tatanggalin natin. Yan ang tugon ni DPWH Chief Vince Dizon matapos sabihing 2 weeks ang gagawing review ng ahensya sa proposed 2026 budget ng DPWH. Nasilip kasi ng mga senador ang red flag sa pondo tulad ng duplicate entries at pare-parehong halaga na inilaan sa iba't ibang proyekto. Kung doble ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. No? Pero syempre, hindi naman ganun kasimple din yan yun. Kailangan, dadaan tayo sa proseso, kakausapin natin ang lahat ng mga regions, ng yung implementing units ng DPWH, at syempre, kailangan maayos ang proseso. Ayon naman kay Budget Secretary Amina Pangandaman, sa kabila ng panukalang ibalik sa DBM ang buong National Expenditure Program, tututukan din ng ahensya na agad maisaayos ang mga gusot sa DPWH budget. Dahil nakarating nga po sa amin yung mga problema na nakita ng ating mga kasamahan sa Congress at saka sa Senate at binigyan na po tayo ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na ayusin yung mga nakitang mali. So, may 2 linggo po tayo or even earlier, no? Baka kaya. It could be earlier kasi kung si Senator Lacson nga, nakita niya ng kaagad-agad. So, I think with the new leadership here, kaya din nila tingnan yan. Higit 881 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Para sa agenda, Paolo Barcelon, Billionario News Channel. Nagsalita na ang Tanawan City Councilor na may-ari ng kontraktor ng milyong-milyong pisong halaga ng road stud project sa Batangas. Pinakita niya mismo sa Billionario News Channel na existing at gumagana ang mga proyekto. Yan ang agenda report or exclusive agenda report ni Lyja Bonzo. Nasa proseso na raw ng paglilipat ng management ang contractor company ng Tanawan City Councilor na si Potenciano Sonny na Tanawan. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Matapos yan ng mapag-alaman ng Billionaire News Channel na ang kumpanya niyang Keisha Construction and Supply at ang ka-joint venture nitong 3W Builders Inc. ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa road stud projects sa Region 4A mula 2022 to 2025. Paliwanag niya, hindi pa siya konsihal nang magawa ito. Sa kasalukuyan, sa datos ng DPWH, di bababa sa 9 na ongoing projects ang hawak ng Keisha Construction and Supply. Pinuntahan din namin ang eksaktong lokasyon ng proyekto. Ito po, patutunayan ko po sa inyo, ituturo ko na po. Dito po nag-i-start hanggang papunta po doon sa end po ng project natin. Ito na po yung mga road stud natin. Yan, installed po yan lahat ngayon at yan po lahat ay gumagana ngayon. Sa paunang nakalap na impormasyon ng Billionaire News Channel, base sa naunang itinurong lokasyon, walang stud project dito. Bagaman nilinaw ng 2nd District Engineering Office na existing ang proyekto, hindi kaagad nito naibigay ang larawan. Ayon sa Batangas 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers ang haba ng proyekto. Para sa cost per road stud, tumagi silang maglabas ng dokumento. May depensa naman sina Tanawan sa usapin ng hiraman ng lisensya. Yung hiraman binabanggit ko is yung 3W, hiniram ko yon para maging ka-joint venture ko.
Moving forward, sabi ni District Engineer Sonia Paglikawan sa pamamagitan ng isang text message, para masiguro ang kaayusan sa bidding at pagsisiyasat sa mga contractors, itataas niya ang concern na ito sa newly appointed DPWH Secretary Vince Dizon. Paliwanag niya, wala pa raw kasi silang malinaw na guidelines sa mga ganitong bagay at mas mabuti kung magkakaroon ng maayos na polisiya na maaaring maipatupad sa buong departamento. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Ilan pang mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya isinuko sa BOC. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Commonwealth Tandang Sora. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Tinaguri ang flood control queen ngayon ng government contractor na si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. Good or bad publicity is still publicity. So, natatawa naman ako kasi kung bad man siya, nakikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang Sara na yan or si Gerald na yan. Kung good publicity, di maganda din. At least along the way, nakikilala kami. Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Diskaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral ang pag-flex nila ng kanilang yaman, partikular ang sandamakmak na luxury cars. And then these are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Ang pagsample ng British accent ni Sara na una nang sinabing tumira siya sa UK nung kabataan niya. I even converse with my kids in my accent and they understand both the British accent as well as the American English accent. At ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects, kaya raw sila nakaangat sa buhay. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Mapa-memes, serious posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga Diskaya. Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo babies. Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens dahil dito. Kasunod niyan, sumalang na sa hot seat si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sara ang pagkayaman dahil sa DPWH. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba?
Sir, yes po. Doon din nadiskubreng ang luxury cars binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga Diskaya. Tinanggi na rin ni Sara ang paggamit ng taxpayers' money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang pagdinig, sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sara, pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, lumitaw ang isang Verifiles column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio ng Pasig City na namuno for around 3 decades. Batay sa column, maternal uncle daw ni Sara si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Pero tinanggi na rin ni Sara ang koneksyon sa mga Eusebio sa kasagsagan ng kampanya sa midterm polls. Ganito rin ang mensahe ng kanyang legal counsel sa amin. Dumaan din daw ang lahat ng kanilang proyekto sa batas. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng panig ni dating Mayor Bobby Eusebio. Binalikan ng BNC ang nooy panayam ni Folve sa mag-asawa. Ibinahagi ni Sara doon ang dagok nila sa pangungutang para lang makaraos sa buhay. Panahon daw ito ng Bagyong Ondoy, taong 2009. Ibang awang-awa ka sa sarili mo, nakakuha ka nga ng pera, tapos naglalakad ka, tumutululuha. Hindi mo alam kung paano mabayaran yung pera na yun. Tsaka hindi ko alam kung paano makauwi kasi sobrang lalim na ng baha, naglalakad ka kung saan-saan na lang para lang makauwi. Sa kasagsagan daw ng pagdaan nila sa butas ng karayom mula 2003, ang taong sinimulan ang St. Gerard, hanggang 2014 nang magsimula silang makaraos dahil sa isang construction project. Ngayon naman, pagbabato ng putik ang inabot ng St. Gerard mula sa flood survivors at mga aktivista para kalampagin ang pamilya Diskaya sa di umano'y maanumalyang flood control projects nito. Para sa agenda, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel. Hawak na ng Bureau of Customs ang 28 luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Isinuko na kanina ang 16 pang sasakyan, bukod sa unang 12 na sakop ng search warrant ng BOC. Sa nasabing bilang, 8 ang kumpirmadong rehistrado at kumpleto ang dokumento, habang isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang iba. Tiniyak ng BOC ang masusing investigasyon sa tulong ng PNP Highway Patrol Group at LTO. Tuloy ang pagbusisi ng COMELEC sa mga kandidatong tumanggap umano ng campaign donations mula sa government contractors. Sa ngayon, 31 contractor na ang kanilang sinisilip. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa 31 contractors na iniimbestigahan ngayon ng COMELEC, 3 rito kabilang sa top 15 most favored firms ng DPWH, ayon na rin sa ulat ni PBBM. Inaasahan din daw ng komisyon na madaragdagan pa ang bilang sa mga susunod na araw. Pangako ni Chairman George Garcia, isusumite nila sa Kongreso ang kanilang mabubuong listahan ng mga nag-donate na contractor at mga kandidatong tumanggap ng campaign donations. Bakit hindi po namin mailabas kaagad? Sapagkat nandun pa lang po kami sa unang estado ng aming investigasyon. Alamin sa national candidates at least sa 2022 ilan ang nagbigay ng mga contractors without distinction as to whether private contractors or government contractors. Sa kasalukuyan, hindi lang daw public works contractors ang tinitingnan ng COMELEC sa mga isinusumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Pati raw service contractors, sinusuri dahil may posibleng paglabag din daw ito sa batas. Ang nakalagay po sa Section 95C ng Omnibus Election Code ay nangungontrata sa public works at nangungontrata yung service contractors na tinatawag. So ngayon po, sabi natin, pakitingnan na rin ang service contractors. Kasi bakit tayo nagpo-focus lang sa public works contractors dahil ba sa mainit? Samantalang yung provision, service contractors. Matatanda ang umamin sa isang congressional hearing si Centerways Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million pesos worth of campaign donations kay Senate President Cheese Escudero noong 2022. Isa ang Centerways sa top 15 most favored firms ng DPWH na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Sorsogon na kilalang baluarte ng mga Escudero.
Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang makakalibre sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kahit pa raw kanilang kaalyado ang madiskubring sangkot dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Walang pagtatakpan at hindi dapat exempted. Yan ang sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga social media post na nagsasabing natigilan siya ng sagutin ni Sara Diskaya na 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata para sa mga flood control project. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. 2016 kasi umupo sa Malacanang si Mayor Digong, nakaalyado ni Senador Bato. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. At kapag may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Pero ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalukuhan, dapat nabisigahan lahat yan. Itinanggi rin ni Bato na kakilala niya noon pa ang mga Diskaya kahit sanggang dikit siya noon ni FPRRD. Paano kung kilala? Pulis lang ako. Paano kung kilala yung mga tao na yan? Pulis lang ako Ano bang pakialam ko dyan sa DPWH sa portion na yan? Dito lang ako sa peace and order. Public order and dangerous drug. Yun ang aking tutok. Hindi ko alam sino yan sila. Sa issue naman ng kontratistang kamag-anak ni Senador Bongo, sinabi ni Bato na nagsalita na rin niya ang kababayang senador. I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Sa Lunes, Setyembre 8, isasagawa ang pangatlong araw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Sa ibang balita, iniharap na ni Senador Risa Hontiveros ang mga dokumento sa Senado para patunayang hindi Pilipino ang nickel tycoon na si Joseph C. Una na siyang naaresto dahil sa umano'y pagiging Alice Go 2.0. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Wala sa records ng Philippine Statistics Authority ang mga magulang ni Joseph C., ang nickel businessman na inaakusahang pekeng Pinoy. Sa kanyang privilege speech interpellation, ipinakita ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumentong nakuha niya mula sa PSA. Sa Certificate of Live Birth ni C na na-file noong 2007, nakasaad doon na ang kanyang ina ay si Aida Samson Que at ama naman si Emilio Toledo C. Nakasaad din ang umano'y kasal ng kanyang mga magulang noong 1964 sa Bataan. Pero nang i-verify ito sa database ng PSA, walang record ng kapanganakan, pagkamatay o kasal ng dalawa. Wala pong ganyang dalawang individual, wala pong ganyang couple na ikinasal po dito sa Pilipinas, Mr. President. Lumabas lang ang mga pangalan sa delayed birth registration na isinumite mismo ni Joseph C. 41 years makalipas ang kanyang sinasabing birth date noong 1966. 41 years? Talaga ba? Na namuhay siya di umano dito sa Pilipinas bago siya kumuha kahit ng affidavit of acknowledgement or admission of paternity at saka affidavit for delayed registration of birth. Kinwestiyon din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang issue. Kung hindi totoo ang pagiging Pilipino ni C, bawal din ang kanyang mga negosyo sa mining at ang pagiging chairman ng Global Ferro Nickel. At kung siya ay hindi Filipino citizen,
bawal lahat yan. Bawal po, Mr. President. Kasi hindi sa ilalim lamang ng constitutional provision on 60-40 Filipino at foreign ownership na pwede sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, Mr. President, ang industriya ng pagmimina ay in fact nakareserba solo sa pagmamay-ari ng mga Pilipino. Una nang binanggit ni Ontiveros ang mga kumpanyang konektado kay C sa Palawan at Surigao na nag-export umano ng nickel ore papuntang China. Inihahambing ngayon ang kaso ni C kay Alice Guo na una ring nagpumilit na natural-born Filipino pero idiniklara ng korte na siya ay undoubtedly Chinese. Tanong din ni Senator Erwin Tulfo, ilan pa kaya ang tulad ni Joseph C ang nagpapalakad ng negosyo sa bansa? Unfortunately, Mr. President, that would have to remain a very, very urgent question na may malaking at malalim na pangangamba sa ilalim nito. May ongoing deportation case ngayon ang nickel businessman dahil sa umano'y pagiging peking Pinoy. Inaresto siya sa NAIA noong August 21. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Business deal gone wrong. Yan ang tinitignang anggulo ng mga otoridad sa pagkawala ng mag-asawang negosyante at kanilang kasosyo. Ang mga biktima, 2 buwan na raw hinahagilap. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang businessman couple na sina Henry at Margie Pantoliana. Mula noong July 6 pa nawawala ang mag-asawa matapos umanong puntahan ang 2 magkasunod na appointment kasama rin ang kasosyong si Richard Cadiz na nagsilbi nilang driver. Mula sa BGC sa Taguig, pumunta raw sila sa isang condo building sa Pasig City, bit-bit ang isang 20 million peso watch, cash at stem cell products. The group was scheduled to attend the business transaction with alias Jeff at Riverside Residences in Pasig City. Witnesses confirmed they arrived at the meeting around 12 noon and departed by 1 p.m. for another appointment to meet with alias John. Alas 7 na raw ng gabi huling nakita ang sasakyan ng 3 sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa PAOK, ang tinitingnan nilang anggulo ay business deal gone wrong. So maybe yung mga transaction dito ay nag-interest dun sa mga dala-dala niyang valuables like the watch, maybe the money, although di namin sigurado kung magkano yung dala. Mula naman July 15 hanggang 21, flinag ng bank systems ang account ni Henry Pantoliana dahil sa sunod-sunod na withdrawals na aabot umano sa milyon-milyong piso. Maybe that's why tumagal yan kasi di ba may limit na halimbawa 50,000 o 100,000 ang kayang i-withdraw. So that's why everyday nagkakaroon ng withdrawals. So maybe nagka-interest na rin sila sa ATM. Nag-alok na ng 300,000 pesos na pabuya ang pamilya ng Pantoliana couple para sa anumang impormasyon na magtuturo sa kanilang kinaroroonan. May case conference din ng PAO kasama ang PNP-CIDG na unang nilapitan ng kaanak ng nawawalang mag-asawa. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Inarestong alkalde sa umano'y nangikil sa Steel Corporation, balik trabaho na. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan galing Kalayaan Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane.
Obligado na ang pagdalo ni Curly Discaya at ilan pang government contractors sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatid yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat si Curly. Gusto ko malaman paano na si Curly yung Pacifico Wish granted na si Senator Tito Soto III. Pinadalhan na kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ng subpoena si Pacifico Curly Discaya II, mister ni Sara Discaya, para dumalo sa hearing sa Lunes, September 8. Pinadalhan na rin ng subpoena ang mga may-ari at opisyal ng 4 pang contractors na Darcy and Anna Builders, Elite General Contractor, Ed Marie Construction at SYMS Construction Trading. Ganon din sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at mga kasamahang engineer na sina JP Mendoza at Juanito Mendoza. Kailangan na nilang dumalo sa Lunes dahil kung hindi pa dadalo ay maaari na silang ipaaresto ng Senado. Samantala, updated na ang website ng DPWH kasunod ng pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon kapalit ni Manuel Bonoan. Pero kapansin-pansin, iisa na lang ang pwesto para sa Undersecretary for Regional Operations. Hindi katulad ng dati na hinati-hati ang mga rehiyon sa 2 hanggang 3 cluster na bawat isa ay may nakatalagang USEC. Wala na rin sa listahan ng mga USEC ang pangalan ni Engineer Roberto Bernardo na unang nabanggit ni Senator Amy Marcos sa sesyon ng Senado na nasibak sa pwesto. Una nang tinanggi ni Bernardo ang issue at naka-medical leave lang siya at sumulat pa sa Billionaire News Channel at nagbanta na magsasampa ng kasong libel. Pero maugong sa DPWH na nagbitiw na di umano si Bernardo noong August 15, bagay na hindi pa kinukumpirma ni Yusek Ador Canlas ng Regional Operations. Nanatili naman si Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Ayon sa website ng DPWH, si Yusek Cabral ang overseer ng mga infrastructure planning and programming at sa mga isinasagawang PPP project. Mahalaga ang papel ni Yusek Cabral sa paghahanda ng taunang programa para sa mga infra project sa buong bansa bilang overseer para masala ang mga proyektong ipatutupad at mailatag ang budget na kinakailangan. Pero sa budget at mga proyekto ngayong taon, nakalusot ang mga ghost flood control project. At kung hindi pa nabusisi agad ng mga mambabatas, mauulit na naman sana sa panukalang 2026 budget. Much of the powers are lodged with Yusek Cathy Cabral of DPWH. Siya yung sa planning, siya rin yung sa IT. Magsasubmit lahat sa baba, aakyat sa kanya. Siya rin ang bahala sa encoding. Mga tao niya rin ang pupunta, okay, if I'm the agency and these are the proposals from the directors and the district people, when you submit that to DBM, DBM encodes that in their software. Hindi yan na papel na i-go mo na i-encode nila on that special matrix that they have. So the people encoding would know whether that is in line with the usual practice. Bago na italagang USEC ng DPWH si Cabral noong panahon ni nooy DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar, matagal na siya sa kagawaran at nag-umpisa sa mababang pwesto hanggang sa maging Assistant Secretary. Nabatid ng Billionaire News Channel na nagpahayag ng pagtutol si dating DPWH Secretary Rogelio Singson nang malamang itatalaga ni Villar si Cabral bilang USEC ng DPWH. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sinisingil na ng Manila Local Government ang mga flood control contractor na hindi umano nagbayad ng buwis. Kabilang dito ang ilang kumpanya ng pamilya Discaya. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Manila City Hall. Paulo, magkano ang sinisingil ng LGU? Willard, nasa kabuuang 255 million pesos ng contractor's taxes ang sinisingil ngayon ng Manila Local Government. Of that figure, 247 million pesos ang unpaid, habang lampas 8 million pesos naman ang nabayaran ng contractor's tax. Kabilang sa mga sinisingil nga ay ang ilang firms ng pamilya Discaya tulad ng St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific Builders at yung Amethyst Horizon Builders. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, nagawa raw yung mga proyekto mula 2022 hanggang 2025. Under our tax code,
82.6%? 82.5% of 1%. So ano pong ibig sabihin nun? Let's just 82.5% of 1%. So let's put that into real numbers. That is 82,000 pesos, 8,250 pesos per million. Batay sa dokumento ng city government, nasa 15 ang nakuhang projects ng St. Timothy na nagkakahalaga ng 18.2 million pesos. Yun yung kanilang delinquency naman sa contractor's tax. Ang Amethyst Horizon naman, 6 ang nakuhang proyekto at lampas 2.75 million pesos ang delinquency sa contractor's tax. Ang Great Pacific naman may 2 nakuhang proyekto at ito ay nasa 2.13 million pesos. Suma total, Willard, at least 23.14 million pesos yung delinquency o hindi pa nababayaran na taxes ng mga firms ng pamilya Diskaya pagdating sa contractor's tax dito sa lungsod ng Maynila. As to kung magkano yung mga amount ng projects na nakuha nila, ayon kay Mayor Isko, umaabot umano sa 3 billion pesos ang nakuha ng mga kumpanya. Dagdag pa ni Mayor Moreno, bibigyan raw ng sapat na panahon ng mga kumpanya para magbayad. At sakali raw na hindi sila magbayad, ni Mayor Isko, mabablacklist daw sila dito sa lungsod. Sa ngayon ay patuloy nilang sisingilin maging yung mga contractors na una nang na-blacklist ng PCAB at gaya nga ng aking nabanggit, 8 million pesos out of the total 255 million pa lamang ang nasisingil na contractor's tax. Willard. Paolo, sabi mo kanina walang ghost projects na nakita. Pero meron bang substandard? Yan ang inaalam ngayon, Willard, ng Manila LGU at sisilipin in the coming days and weeks yung mga proyekto na sinisingil nga nila ng contractor's tax. Sabi ni Mayor Isko kanina, and I quote him, wala pa naman daw sila nakikitang ghost projects dito sa loob ng lungsod ng Maynila. Pero they will still check on all the projects kung ano yung kalidad ng kanilang pagkakagawa. At maidagdag ko na rin, Willard, hindi lamang yung mga flood control, maging yung ibang infrastructure projects na kanilang balak ngayong singilin ng contractor's tax, Willard, ay kanilang i-inspeksyonin. Willard. Paolo, matanong ko na rin, bukod sa mga kumpanya pag-aari ng pamilya Diskaya, may napansin ka rin bang mga contractor na lumabas na rin sa listahan ng Pangulo na top contractors pagdating sa mga flood control projects? Yes, Willard. Actually, yung 8J's construction ay marami ring mga delinquencies na kanilang o sa kanilang taxes. Kanina, kinompute natin, nasa kulang-kulang 65 million pesos yung kanilang total na contractor's tax. And out of those taxes, Willard, nasa 1.1 million pesos pa lamang yung kanilang nasisettle. So isa yon sa mga pinakamalalaking, isa yon sa mga firms na may pinakamaraming nakuhang flood control projects dito sa lungsod ng Maynila at isa yon sa mga sinisingil din ngayon ng contractor's tax, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Manila City Hall. Nakukulangan pa ang mga senador sa pagbibitiw sa pwesto ng Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Complete overhaul daw ang ahensya o ng ahensya ang kailangan. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sa gitna ng issue sa di umano'y accreditation for sale, bumitiw sa pwesto si Attorney Herbert Matienzo, ang Executive Director ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, nagsumite ng resignation letter si Matienzo kahapon dahil umano ito sa personal reasons. As of this writing, wala pang OIC na pinapangalanan ang ahensya na papalit kay Matienzo. Una na rin ginisa si Matienzo sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing dahil sa kawalan niya ng impormasyon tungkol sa di umano'y material misrepresentation ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya. Pareho kasi ang address ng kumpanyang ito sa 3 iba pang kumpanya ng pamilya. Attached agency ng DTI ang PCAB at nakatoka ito sa accreditation ng construction firms. Sila ang nakatakdang magtiyak kung may kakayahan ng mga kontratista humawak ng mga proyekto. Halimbawa rito ang flood control projects. Una nang binunyag ni Senador Ping Lacson ang di umano'y accreditation for sale sa nasabing board.
nang hihingi raw sila ng up to 2 million pesos sa mga kontratista para maglakad ng papeles. Sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Para kay Senator Erwin Tulfo, hindi porket nag-resign ay absuelto na. Inaasahan na raw ang pangyayaring ito at dapat siguruhing nakatago ang mga ebidensya tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, pwede rin daw ito maging daan para hikayati ng mga nasibak o nagbitiw na opisyal para magsalita at maging witness sa ongoing probe. Complete overhaul naman ang kailangan ng PICAB ayon kay Lacson. Yan ay dahil kahit low-key ang board, puno naman ito ng korupsyon na suntok sa tiyan ng mga Pilipino. Masangsang na raw ang amoy ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno na anyay lalo pang lumala dahil sa sabwatan ng DPWH at ilang miyembro ng Kongreso. Sinusulong ngayon sa Senado ang pagbabago ng komposisyon ng PICAB at alisin ang conflict of interest sa members ng board na may-ari rin umano ng mga construction firm. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Balik trabaho na si San Simon, Pampanga Mayor Abundio Punsalan Jr. Ito ay matapos katigan ng korte ang inihain niyang petition for writ of habeas corpus. Kaugnay sa kasong extortion, hinuli ng NBI si Punsalan at ang 6 na iba pa noong Agosto dahil sa umano'y pangingikil ng 80 million pesos mula sa isang steel corporation sa San Simon. Nakalaya ang alkalde dahil wala pang formal na kaso ang naisampa sa kanya. Hinanapan kami, bakit nyo ikinukulong pa yan? Na-file nyo na ba ng case? Sabi namin, eto na po ang resolution, nandun na po sa ombudsman ngayon. Malungkot dahil wala kayong maipakitang preba na meron ng information. Resolution is not authority to hold a person in custody. Nilinaw naman ng NBI na hindi dahil nakalaya ay absuelto na sa Punsalan sa kaso. Sinampahan ng bagong mga kaso si Guo Huaping o mas kilala bilang former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Damay din ang ilang incumbent officials ng Bamban. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa patuloy na pagsisiyasat ng NBI sa illegal pogo sa Bamban Tarlac, mahaharap sa panibagong mga kaso si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kaninang hapon, isinampa ng NBI ang patong-patong na criminal at administrative cases laban sa dating alkalde sa ombudsman. Ilan sa mga ito ang gross misconduct at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumabas na hindi nakapagbayad ng tamang buwis si Guo at ang kapwa niya incorporators ng Baofu Land Development Incorporated. Itinayo ang compound sa Bamban na kalaunay ni Raid dahil sa illegal na operasyon ng pogo. Nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa building, 0. Hindi nagbayad. Dahil sa kapabayaan, damay din ang dating local officials ng Bamban. Wala ring takas ang kapwa incorporators ni Guo. They are in cahoots. Kaya although they are private citizen, they will also be charged before the ombudsman later sa Sandigan Bayan. Kasalukuyang nasa Pasig City Jail si Guo na nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking at higit 60 counts ng money laundering. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ilang plano ang inilatag ng mga health advocate para epektibong magamit ang pondo ng LGU para sa health services. Ang detalye sa ikinasang Health Policy Forum sa agenda report ni Pierre Pastor. May pondo para sa health programs ng mga LGU pero hindi umano ito nagagastos ng maayos. Hindi naman dahil nawawala ang budget kundi hindi alam kung paano ito gagamitin. Ito ang lumabas sa bagong pag-aaral ng Ateneo School of Government, Ateneo Policy Center at University of the Philippines.
Layo ng research na maging efficient ang paggamit ng pondong pangkalusugan na mapapakinabangan ng husto ng publiko. We need to fine-tune the processes in terms of policy, in terms of the budget cycle, planning, to ensure that there's no wastage, walang duplication. Kasi there are also funds coming from the national government, from the DSWD, from DOH, then from local government units. Some of them minsan hindi coordinated. Marami naman daw pinanggagalingan ang budget para sa mga programa ng mga LGU, kabilang ang health services. Pero nakita sa pag-aaral na alignment at coordination ang nagiging problema. Meron kaming mga nakita mga LGUs na may PhilHealth payments ang PhilHealth doon sa mga primary care providers. So supposed to be it's going to be used by the LGU for primary care, development ng primary care. Pero apparently hindi alam ng mga doktor na may pera pala sila from PhilHealth na pwede nilang magamit. And all the while, they were looking for additional resources to fund their RHU. May model cities and municipalities na ipininisinta ng researchers, ang Odjongan sa Romblon, Belison sa Antique at Quezon City na maganda raw ang practices sa paggastos ng kanilang pondo, kaya ramdam ng constituents ang kanilang health programs. Ayon kay PhilHealth President and CEO Edwin Mercado, eye-opener ang pag-aaral. Most of the local government that I've met are not really that familiar with how budgeting process are done. So it's a good thing that Dr. Marifea and the Unilab Foundation is now slowly introducing a bottom-up budget approach. But we always, like us in the private sector, begin with the end in mind. What is your target? Bring down maternal death, we bring down malnutrition, bring down TB incidents, bring down or bring up vaccination rates. And based on your incidence rate, therefore, you project how much really is the total cost of doing those programs. Mungkahi ng researchers ng Ateneo at UP na dapat magbigay ng evidence-based framework ang national government agencies gaya ng DBM, DOH at DILG na pagbabasihan ng mga LGU kung saan magmumula ang kanilang pondo at direksyon sa paggastos nito. Kapag binigyan ng pansin ang findings ng research na ito at naipatupad ang mga nakikitang resolusyon, bukod sa magiging focus na ang budget para sa kalusugan, makatutulong din ito para sa transparency and accountability. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Bonggang level up ang gagawin ng SM Mall sa mga susunod nitong mga proyekto. Matindi rin ang pagbabago na gagawin nila sa Mega Mall. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Balak magbukas ng SM ng isang flagship o premier mall sa bansa kada taon. Hindi lang sa Luzon, kundi pati Visayas at Mindanao. Next month, bubuksan na ang SM La Union, SM Nuvali at SM Zamboanga naman sa susunod na taon. Naglaan ng 150 billion pesos na capex ang SM para sa pagtatayo ng mga bagong mall at expansion ng mga existing. Kabilang narito ang SM Mega Mall, kung saan malaking bahagi ng Building A ang giniba para gawing parking at indoor rooftop garden. Mega Mall is a very ambitious project. We're pouring in approximately around 9 billion in that beautiful redevelopment. You will then have something that the Philippines has never seen before. It's going to be an indoor rooftop garden, no? Just like I'm sure everyone's familiar also with Gardens by the Bay in Singapore. Something similar to that. Hindi inaasahan ng SM na tatamaan ang kanilang kita kahit pa nagtatayo sila ng mga non-revenue generating space tulad ng parks at open areas. Sa katunayan, iniisip nila na paraan ito para mas magtagal pa sa mall ang mga Pilipino. What we are offering is more spaces. You would see more also active lifestyle oriented shops and
places to play, no? Like we will be adding, actually, if you're the first person that I told this to, no? North EDSA would have pickleball courts, and the whole Sky Garden would be based, it's themed toward active lifestyle. Tatapusin ng SM ang taon na may 89 malls at on track sila sa kanilang target na 100 malls by 2027 hanggang 2028 at 115 malls naman by 2030. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hindi bababa sa 15 patay sa funicular crash sa Portugal. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Binubusisi na rin ngayon ang ilang flood control project sa 1st District ng Batangas. Ang ilan sa mga proyekto hawak ng dalawang kumpanyang may kaugnayan umano sa incumbent Vice Mayor ng San Jose, Batangas. Ang halaga ng isa rito aabot sa halos 73 million pesos. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Kamakailan lang, napunta sa 1st District ng Batangas ang spotlight ng flood control scandal. Matapos umanong suhulan ng District Engineer na si Abelardo Calalo ang neophyte congressman na si Leandro Leviste. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, inilahad ng congressman ang umano'y kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Nangunguna dito ang VR Patron or Patron Builders and Development. I think that there's a contractor with a bigger share of projects pero hinihiram lang niya ang lisensya ni VR Patron. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na May isa ba? Okay. nangihiram ng Go ahead, lisensya. Sir. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Isa sa mga umano'y maanumalyang proyekto na sinuri ni Congressman Leviste ay ang flood control projects along Binambang River. Ang kontratista, VR Patron Builders and Development Corporation. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang authorized managing officer ng kumpanya, si Mark Patron. Anak ng incumbent Vice Mayor ng San Jose, Batangas na si Valentino Ben Patron. Bago maging Vice Mayor, 9 na taong naupo si Ben bilang alkalde mula 2016. Sinubukan ng kanyang anak na si Vanessa na palitan siya sa pagka-mayor nitong 2025 elections pero natalo kay now Mayor Reggie Virtusio. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, napag-alaman namin na mayroong at least 16 flood control projects na nahawakan ng VR Patron Builders mula 2022 sa Batangas. Ang kabuang halaga ng mga kontrata aabot sa 1.1 billion pesos at majority ng mga proyekto matatagpuan sa unang distrito ng lalawigan. Sa official website ng DPWH, nadiskubre namin na nakakubra ng 2.5 billion pesos na DPWH contracts ang kumpanya ng mga patron mula 2022 hanggang 2025. Dito pa lang yan sa 1st Engineering District of Batangas. Ayon sa isang source ng Billionaire News Channel, hindi lamang VR Patron Builders ang construction firm na pagmamay-ari ng pamilyang Patron. Kabilang din daw sa kanilang hawak na kumpanya ang Lucky 83 Construction and Supply. Ayon sa PICAB, isang Rosalie Tapnyo ang nagmamay-ari ng kumpanya. Rehistrado ito sa DTI pero nang subukan naming hanapin ang SEC records ng Lucky A3 para i-check kung sino ang shareholders, hindi namin ito makita sa official site ng Securities and Exchange Commission. Sa aming pagsisiyasat,
napag-alaman namin na isang malapit na tao sa mga patron si Tapnio. Sa video na ito na ipinost din niya sa kanyang Facebook account, makikitang kasama ni Tapnio ang tumakbong mayor na si Vanessa at ang nanay nitong si Tessie Patron habang nag-e-exercise. Sa isa pang Facebook post nito, forever thankful daw si Tapnio sa Patron family sa umano'y suporta para sa kanilang bagong hardware sa Balayan, Batangas. Sinuri ng Billionaire News Channel ang Lucky A3 Construction and Supply sa sumbong sa Pangulo.ph. Napag-alaman namin na lahat ng proyektong kanilang hawak matatagpuan sa San Jose, Batangas. At sa 20 flood control projects dito, mula 2022, 14 ang hawak ng Lucky A3 na aabot sa halos 73 million pesos. Sinubukan namin kunin ang panig ni Mark Patron ng VR Patron Builders at ni Rosalie Tapnio ng Lucky A3 pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Leviste na ongoing na ang audit ng mga proyekto. Pero sa kasalukuyan, lahat daw ng Riverside Protection Projects, kabilang na ang mga hawak ng VR Patron, may mga pinsala. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nagdeklara ng Day of National Mourning ang Portugal matapos ang railway crash sa Lisbon. Hindi bababa sa 15 ang namatay sa trahedya, kabilang ang ilang foreign national. 18 naman ang sugatan. Sikat ang railway na binuksan pa noong 1885 sa mga turista. In hot water muli si ICC prosecutor Karim Khan dahil sa umano'y sexual abuse. Una na siyang pinadidisqualify ng kampo ni FPRRD sa paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Panibagong alegasyon na naman ang hinaharap ngayon ni ICC Prosecutor Karim Khan. Isang babae ang lumitaw para akusahan siya ng sexual abuse, ayon sa ulat ng international news outlet na The Guardian. Ayon sa kwento ng babae na tumangging magpakilala, nagtatrabaho raw siya para kay Khan noong nagsisimula pa lang ang ICC Prosecutor bilang abogado. Giit ng biktima, naging inappropriate na raw ang ilang kilos ni Khan at nakaranas daw siya ng unwanted sexual advances mula rito. Napasailalim na sa administrative leave si Khan Mayo nitong taon habang patuloy ang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight sa nauna ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Dati nang hiniling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na alisin si Khan sa paglilitis sa alleged crimes against humanity ng dating Pangulo. Tumangging magbigay ng pahayag ang ICC sa panibagong alegasyon laban kay Khan dahil labas na raw ito sa kanilang tungkulin. Anila, nasa ilalim ng Presidency of the Assembly of State Parties ang investigasyon kay Khan. Mariin namang itinanggi ni Khan ang mga alegasyon ang laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Matagumpay na natapos ang joint drills ng Pilipinas, Canada, Australia at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng pasensya ng dalawang Navy warship o presensya ng dalawang Navy warship ng China. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Dalawang China People's Liberation Army Navy warship ang namataan ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng ikasampung Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang naval forces ng US, Canada at Australia malapit sa may Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea nitong September 2 at 3. Sa pahayag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naobserbahan ang dalawang gray ship ng China na bumuntot sa International Task Group. At wala raw indikasyon na isa itong joint patrol, taliwas sa publication ng Southern Theater Command. Sa kabila ng shadowing, matagumpay pa ring nagtapos ang MMCA. Highlight ng pagsasanay ang Coordinated Anti-Submarine Exercise o CASEX. Lumapag pa sa BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ang Sikorsky CH-148 helicopter ng Australian Defence Force. At huli, ang passing exercise ng Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Canberra na nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng MMCA. Nagkaroon din ng boat transfer ang Philippine at Australian Naval Forces para sa pagpapalitan ng impormasyon na nagpapakita ng matatag at matibay na ugnayan ng Pilipinas
sa mga kaalyadong bansa. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Pop culture world, we got a new Lara Croft. Si Sophie Turner ang gaganap sa role sa upcoming Tomb Raider series ng Amazon. Phoebe Waller-Bridge will write and executive produce the show, with production kicking off next year. Angelina Jolie famously played Lara Croft in the 2001 and 2003 films based on the famous video game franchise. Sumunod si Alicia Vikander sa 2018 reboot. Turner is best known for her role as Sansa Stark in the Game of Thrones and Jean Grey in X-Men, Dark Phoenix, and X-Men Apocalypse. Para naman sa Madonna fans, yes, it's still happening. Tuloy na tuloy ang long-awaited biopic ng Queen of Pop. And Julia Garner herself confirms that she will play the music icon. Sa interview with W Magazine, Garner said work in progress ang pelikula. Talks of a biopic first emerged in 2020, but it was reportedly scrapped in 2023. Kilala si Garner for her Emmy-winning role sa Netflix series na Ozark. Also among her notable roles, the fake heiress Anna Delvey sa hit drama na Inventing Anna. Fast fashion giant Shein now investigating why an image of murder suspect Luigi Mangione suddenly appeared sa kanilang website. Sa kumalat na screenshots, makikitang tila nagmamodel si Mangione ng short-sleeved button-down shirt. The image has now been taken down. Hinala ng ilang netizens, posibleng AI-generated ito. Mangione is accused of gunning down United Healthcare CEO Brian Thompson in Manhattan in December. He is now facing the death penalty. Next Super Bowl halftime performer, si Taylor Swift kaya? Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Konting pasensya lamang, wala halos galawan ang mga sasakyan sa northbound lane at light to moderate naman ang southbound lane. Hinahanda na ng Quezon City LGU ang isasampang kaso laban sa mga nagpatayo ng pumping station nang walang permit. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na dahil sa proyekto sa Matalahib Creek, lumala ang pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ang kontraktor nito ang St. Timothy Construction Corporation ng pamilya Diskaya. They actually built a pumping station right on top of the creek. No, and the pumping station is about 97 million pesos. And it turns out it was only phase 1. So they never applied for a certificate of coordination. After they built that, na-obserbahan namin, we have all kinds of sensors all over the city. Flood waters have risen in many adjacent barangays that were not flooded before. Because of that? Because of that. So we have very concrete evidence that this structure has actually caused an exacerbated flooding in the area and should be removed from the area. Abangan ang buong panayam ng ating kasamahang si Pinky Webb kay Mayor Belmonte sa On Point mamayang 7:30 p.m. Samantala, suspendido na ang isang K9 handler
matapos mag-viral ang umano'y pagmamaltrato niya sa alaga niyang aso. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Isang video na inupload ng netizen na si Nicole Andrea ang nag-viral matapos ipakita ang umano'y pananakit ng canine handler sa alaga nitong aso nito lamang Miyerkules. Ayon kay Nicole, naaktuhan niya ang insidente matapos sumilip sa bintana ng kanyang pinagtatrabahuhan at agad niya itong ibinahagi sa kanyang Facebook account. Agad na umani ng matinding reaksyon ang insidente mula sa publiko. Marami ang nanawagan ng mahigpit na parusa laban sa handler at humiling ng mas istriktong regulasyon para sa canine trainers. May ilan ding nagpahayag ng suporta kay Nicole. Agad namang kumilos ang SAS K9, ang kumpanyang responsable sa pagsasanay ng mga aso. Sa kanilang opisyal na pahayag, tiniyak nila na hindi nila kinukonsenti ang ganitong gawain. Agad nilang sinuspinde ang handler at inatasang bumalik sa kanilang training facility sa Cavite para sa muling pagsasanay at reassessment. Humihingi rin ang paumanhin kay Nicole ang SAS K9. Nangyari ang insidente sa loob ng compound ng Meralco. Nakikipag-ugnayan na ito sa SAS K9 at sa mga kaukulang otoridad para matiyak ang isang kompleto at agarang investigasyon. Dagdag ng Meralco, ligtas na ang K9 na si Bingo at tumatanggap ng tamang atensyon at pag-aalaga. Noong isang buwan lang, nag-viral din ang K9 na si Kobe matapos mapansin ang payat nitong pangangatawan. Paliwanag ng PNP, kagagaling lamang sa 15 days of refresher training si Kobe at sinisiguro nilang maayos ang kanyang kalusugan. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Posibleng harangin ni Senador Raffy Tulfo ang 2026 budget ng Labor Department kung hindi nito mamomonitor ang tamang pagpapasahod. Nadiskubre kasi ng senador na mas mababa sa minimum wage ang pagpapasahod sa ilang pabrika sa Kamanava at Metro Manila. Babala ni Tulfo, dapat ding may masibak sa ahensya dahil sa umano'y korupsyon. Tiniyak naman ni Secretary Bienvenido Laguesma na tututukan nila ang issue. Kasisimula pa lang ng bare months pero holiday season feels na agad ang handog ng Globe sa pagbabalik ng kanilang G-Day. At dahil 10th anniversary ng programa, asahan daw ang mas maraming rewards. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Simula na ng 2-month celebration ng Globe. Dahil bare months at season of giving na, pinagdiriwang ng Globe ang kanilang 10th G-Day anniversary with more rewards para sa customers both online gamit ang Globe One app at on-site. And Globe knows you and celebrates you every single day. And this also aligns with our purpose, which we always remind ourselves every single day, Red, is to uplift Filipino lives every day. Magkakaroon ng pop-up booth sa Cebu, Davao, Aklan, Naga, Caloocan, Dasmariñas, Tuguegarao at Cagayan de Oro. Each stop will be a mini celebration filled with exclusive promos, partner giveaways, and activities that turn everyday moments into something fun and memorable. May raffle everyday hanggang katapusan ng October. Kabilang sa mga premyo ay ang 50,000 grocery shopping spree, 100,000 pesos in GCash, gadgets, sasakyan, condo, house and lot at trip to Japan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Apple the app is in the House, or Senate rather. Bumisita ang PhilAm Black Eyed Peas member sa opisina ni Senator Risa Hontiveros. He also visited Senator Francis Pangilinan to discuss his project aimed at helping coconut farmers by planting 100 million trees to boost production. I am here at the Senate with Senator Pangilinan to support our farmers. Farmers are rock stars, so let's do it. I need your help. Black Eyed Peas held a concert at the Mall of Asia Arena late last month, their first show in Manila in 6 years. All set na for the upcoming Mr. International 2025 si model and fitness content creator Kirk Bondag. From his toned physique to costumes, handang-handa na raw ang Philippine Bet sa pageant na gaganapin sa Thailand on September 25th.
On billionaire news channels The Daily Dish, Kirk says his performance is gonna be worthwhile. He also shared tips to become fit and healthy. Full body workouts, make it simple, 2 or 3 times a week. We don't need to overcomplicate it. Number 2 would be prioritize your protein, all right? I mean, I could just talk alone about protein for 2 hours straight, but just focus on your protein. And number 3, something that I also still struggle with is just get your beauty sleep in. There's nothing more anabolic than sleeping. Enough? Well, that depends on the person and the lifestyle. How many hours do you prefer to sleep? I mean, if I really can do it, would be probably 12 hours right now. Oh my gosh, that would be such a lot. That would be the dream. And for all the hopias naman yan, yes, Kirk is seeing somebody. But he, however, revealed his ideal date. Bungee jumping instinctively. I don't know why, it doesn't need to make sense, but I definitely want to end on a high note. Start with a high note and then on a low note. Maybe just something simple, cuddling. From her record-breaking Eras Tour to the Super Bowl stage, mas nag-intensify pa ang speculations na si Taylor Swift ang next halftime performer. Natanong kasi tungkol dito si NFL Commissioner Roger Goodell sa Today Show ng NBC, and ang sagot niya, maybe. Taylor has been a fixture at the last 2 Super Bowls since she started dating her now fiancé, Kansas City Chiefs star Travis Kelce. Kendrick Lamar's Super Bowl halftime show last February was the most watched in history. Gaganapin ang next NFL Championship game sa February sa Santa Clara, California. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Hindi maganda ending natin ngayon, no? Oo, dahil dun sa napanood natin, Napakasama nung taong yun. Oo. But to think, Pinky, yun, sinakalsakal lang niya, di ba? Ang iba nanununog ng dog. Ang iba, nilalagyan ng alambreng tinik ang kanilang leeg. Hindi, iba kasi to kasi handler siya. Yes, ng diba? K9. Sila, dapat mag-partner sila. Si handler tsaka si K9. You are supposed to be partners in whether it's sniffing for drugs or bombs or whatever. You're supposed to be taking care of that dog. Why did you mishandle the dog? Hindi ko talaga maintindihan. Nung nakita ko talaga yung video na yun, galit na galit talaga ako sa kanya. Dahil ba, mas malaki ka dun sa aso? O mas maliit ang brain niya sa aso. Ay, definitely, hindi ba? Mas tao pa yung K9. Mas tao pa yung K9 dahil di gumante. Oo eh. Palagay ko yun, may malaking problema sa bahay yun. Tapos, he took it out on the dog. Di ba ganun? Kawawa. They should really actually investigate. How many times this happens? Because, nataon lang na merong... Ang swerte, nakunan ni Nicole. Di ba? Dumungaw siya, nakita niya, binidyohan niya. Kaya salamat dun kay Nicole. Pero dun sa handler, hindi ko talaga... Mainit ulo mo? Tapos gagawin mo yun? Correct. Kami din mainit ulo namin, pero hindi namin ginagawa yun. Oo, natatakot ako kay Pinky. Galit talaga ako sa kanya. Talagang ano yan, nakakagalit talaga. Sabi ko nga sana, ginawa dun sa aso? Sana dumating ang panahon na yung tutok ng mga senador, mapunta naman, yung sobrang tutok nila ngayon sa mga contractors, right? At saka mga congressman. Sana dumating yung kahit 1 linggo lang, tutukan lahat ng slaughterhouse. Lahat ng slaughterhouse dito sa buong Pilipinas. Yun lang naman hinihingi natin. Diba? Daming kailangan gawin. Kahayupan din yun. Kahayupan. Imbestigahan Correct, correct. And it's a bird, it's a plane. No, it's super pink. Super pink, super pink, pink. Ngunit sumama ka na dito, pink. Ayan, pink po kami ngayon. It's a pinky day. Yan po ang ating agenda. Sandali, hindi dapat isi-spend lang yan. Ano? Spend lang kasi siya eh. Dapat si Bak. Dapat Bak nakita niyo na eh. Para madala. Hindi ko talaga maintindihan. Dapat si Bak para pagkaroon na, para matuto. Hindi ba? O kaya itanggalin doon sa puwersang yun. Mag-ano na lang siya, manicure, pedicure. O kaya siya mismo ang umamoy-amoy. Siya na lang yung talian. Umamoy-amoy ka dyan. Correct. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.